pagkalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. So, yun no, nagpalo si Ate G. May panahon talaga, no, na mayroong time na nandito tayo, may time talaga na darating yung time. So, time, katulad ng sinend ko sa inyo sa Facebook, so, verse 7, verse 8, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat ng isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita at panahon ng pagmamahal, panahon ng pagkapuot, panahon ng digmaan, panahon ng kapayapaan. Ano po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Bagong panahon, bagong pagkakataon, bagong taon. So ito ay nakapaloob sa tinatawag na panahon. So ang taon ay nakapaloob sa panahon. Sa English, ito ay season. So sa season ng buhay, iba't ibang uri ang ating pwedeng maranasan. So may possibly na ang season ninyo ay tawag dito, pinagpala kayo financially. Darating din yung time na hindi naman totally broke, pero darating din na mararanasan nyo na hindi kayo totally ganon sa dati. So panapanahon lang. Pero ang sabi dito sa unang salita, ang lahat ng pangyayari sa loob ng panahon na nararanasan natin ay may layunin ang Diyos. So may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan. May layunin ang Diyos. May panahon ng pagpunit, may panahon ng pagtatay, may panahon ng pagbabate, may panahon ng panapanahon lang. Pero wag nating kalilimutan kung ano yung makakatch natin, makukuha nating layunin ng Diyos doon. Kasi pag na-miss natin yung panahon na yon na hindi natin naunawaan kung bakit tayo dumaan, ibig sabihin lahat tayo dadaan. Okay? Dadaan tayo soon. Bakit? Tingnan nyo mabuti. Ang Diyos, wala sa panahon. Nung likhain niya ang sanlibutan, nung likhain niya po tayo, wala po siya sa panahon. Nasa labas siya ng panahon. Pero tayo ay inilagay sa sanlibutan na mayroong tinatawag na panahon. Dahil may layunin ang Diyos sa lahat ng nilikha niya, ayon sa kanyang nilayon at ayon sa panahon na nilagay ng Diyos. Kaya doon sa panalangin natin kanina, kung maalala nyo, ang Diyos nandun na sa 2027 before papasok ang 2027. Okay? Pero sasamahan niya tayo from this point forward doon sa 2027. So ang ating isipan ay dapat nakaset up na nandun siya, naghihintay siya. Ang tinitingnan niya, anong gagawin mo from this time, today, until tomorrow, until 360, ilang nang naiwan? 60 days. 65 days ba? Okay. Sa February, 65 days ba? Or 64? Anyway, mayroon pa tayong more than 300 days na hinihintay tayo ng Diyos doon sa dulo at ano ang gagawin mo. Ikaw ba ay tumatakbo, naglalakad, nakafocus ka ba sa panahon na nilayon ng Diyos? At napakahalaga na makita natin, lalo na't mananampalataya tayo, na binasa natin dito sa introduction natin para sa ating New Year, na binigyan tayo ng panibagong panahon. Sabihin mo, may bagong panahon. Kung babasahin niyo po yung text, naalala ko po yung text ko sa FB. Sandali lang po, hanapin ko. Kasi naghanap din ako ng syempre, greeting sa lahat. Sabi dito, time cannot be stopped by humans, but can control and manage it. You cannot stop the day, you cannot stop an hour. Time has no respect for anyone, but you can manage and control how it will be used. So maimamanage mo ang oras at panahon ng buhay mo na binigay sa iyo ng Diyos. Pero hindi mo siya ma-stop. Teka muna, stop ka muna. Balikan ko muna yung mga hindi ko nagawa para makahabol ako. Walang ganon. Diba? Pero God has given you the principles and abilities, potential, para i-manage mo kung ano ang panahong ibinigay sa iyo ng Diyos. So, yun nga. So, kung controllable siya at manageable siya, therefore, whatever you do with it determines who you become. Sabihin mo, whatever you determines this year, that's who you are. So whatever
it is na gagawin mo sa panahon na ito ay kaakibat dito yung laman ng isip mo. Kaya ang panahon na ito, para sa atin dapat ay ano ang iaambag ng taon na ito sa bagong panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos na karunungan upang ikaw ay magkaroon ng tinatawag na pananampalataya or katalinuhan. Napakahalaga po nun. Ano ang inaambag ng 4 na araw na nangyari na sa buhay mo? Ano ang nangyari? Ano ang narinig mo? Ano ang naidagdag sa taon na ito sa buhay mo? Yan ang magdidetermine sa iyo ngayon. Kasama yan sa mga susunod na hakbang ng buhay mo this year. Kung ano ang magiging ikaw. So, ang tanong ulit, ano na ang nangyari sa 4 na taon? Ano ang na-accumulate mong karunungan mula sa Diyos? Ay napakahalaga. Dahil yun yung gagamitin mong liwanag. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Diba? Sinabi ng Diyos yun sa Book of Psalms. Kaya napakahalaga ano ang dala mo na Word of God ay siyang magiging liwanag sa iyong season. Diba? Hello po. Kaya napakahalaga po na makita natin, bago natin basahin yung ating scripture reading, hindi po yun yung scripture reading natin ngayon, yung Malakay, Ecclesiastes chapter 3. But if you want to read it again, pumasok tayo sa panibagong panahon. Panahon means season. Ang season ay tinatawag na time. So, mayroon siyang iba't ibang season. Kaya, winter, hindi ka magsusuot ng mga pang-summer. Kasi hindi niya season. Di ba? Hello po. Alam niyo po yun, hindi ka magbi-bathing suit, pupunta ka sa beach. Wala yatang nagbi-beach ngayon sa panahon ng winter, di ba? Walang ganon kasi hindi niya season. So, kung season niya, dapat akma kung ano yung klase ng buhay na mayroon tayo. Kaya dapat ma-determine natin or ma-discern natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at salita ng Diyos kung ano ang panahong inilagay ng Diyos sa iyo this 2026. Ulitin ko po. Kagabi, nag-usap po kami ng isa sa malalim na nangyayari sa sanlibutan, kaakibat dito yung nangyayari sa iba't ibang bansa. At ipiniliwanag ko sa kanila na yon ay nakasulat sa Biblia. Noong ipinakita ko sa kanila sa verse at ipinaliwanag ko yung nasulat at nangyari sa Old Testament na pinopisay ni Apostol Juan at ni Apostol Pablo sa panahon natin na mangyayari at pinagpala tayo. Alam niyo na ba na pinagpala kayo? Dahil wala kayo sa Israel. Kung mababasa nyo lang ang mga sinulat ni Apostol Pablo at mga pangitain na sinulat ni Apostol Pablo, magpapasalamat kayo ay isang Pilipino. Galatians chapter 2 ba yun, sis? So anyway, hindi ko po yun didiscusin kasi medyo medyo may lalim ka dapat na kaalaman tungkol sa nangyari kila Moses hanggang sa panahon ng Israelita, hanggang sa panahon ngayon ng Israel, hanggang sa gyera sa Gaza at Syria, at sa panahon ngayon na nangyayari na ang Amerika tumutulong sa Israel. Yan ay mga nakapropesiya na sila mismo ang tumutupad na hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Pero kung ikaw ay nasa Diyos, alam mong panahon ito kung nasaan ka na. Kaya ikakasiya mo bilang isang mananampalataya. Bakit? Tinutupad nila, hindi nila alam. Yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya napakahalaga na alam mo ang principle ng salita ng Diyos dahil ang principle or salita ng Diyos kailanman hindi ito nagbabago. Hindi lang para ma-encourage, ma-motivate kayo kaya ka pumupunta sa church. Hindi. Dito sa church, ipinapakita din sa atin ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos at banal na Espiritu kung anong panahon ka na naroon. Kaya kagabi, kahit abutin kami ng alauna, ayaw matulog. Parang ayaw matulog na sa gabi, no? Dahil sa mga bagay na napag-uusapan. Anyway, praise be to God. At ituloy po natin yung panahon na inilagay sa atin bilang isang iglesia, yung i-refine tayo, dadalisayin tayo ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng i-refine?
yun, i-refine ka, dadalisayin ka para lumabas yung purong ikaw dahil yung ikaw mismo na ayon sa panukala ng Diyos, yun lamang ang gagamitin niya sa gawain na maging successful ang Diyos. Ulitin ko po, yung tunay na ikaw, bago pumasok ang kasalanan, ay naroon ka na. Ang problema is hindi ka pa nakakalabas dahil ang unang inilabas ng Diyos na tao ay si Adan at ang pangalawa ay si Eva at pangatlo ay si Cain, pang-apat si Abel, panglima si Seth. So nung mga panahon na yon ng 0, 1, 2, 3, anong year ka na ngayon? 2026. Sa panahon na ito ng 2026 ayon sa chronology ng pagkakasulat, kasi mayroon tayong anong tawag dito, yung chronology ng BC at saka BCE or AD. Yung Anno Domini, nasa panahon na tayo ng Anno Domini na tinatawag na 2000 tawag dito. Anong century na tayo? 21st century? Nasa millennium na tayo. Which is napakahalaga na alam mo din ang salitang millennium dahil nabanggit ito sa Biblia, yung salitang millennium. At may unayan naman itong millennium na ito sa panahon natin. Kailan po nag-umpisa ang millennium? Noong 1000. Pagkatapos ng 999 years, BCE or AD ay 1000 at nag-umpisa ang millennium. Pagbabasahin mo ang Bible, ano ang millennium? Ang ibig sabihin ng millennium ay 1000 at matatapos ang millennium sa 9,999. Tama po ba ako? Doon matatapos yung millennium. Pero may sinabi ang Panginoong, ang Biblia, lalo na sa propesiya, na yung millennium, kung saang part ng millennium, ay palalayain si Satanas. Hello po? So pagpasok ng millennium pala, ay wala si Satanas sa picture. So lahat ng nangyayari sa sanlibutan ay walang kinalaman sa kasamaang ginagawa natin na mga tao. Dahil wala sa picture si Satanas. Dahil pagdating ng millennium, si Satanas ay palalayain. Ayon sa Biblia, pag-aaralin mo. So ipinapakita lang ng Biblia at ipinapakita ng Diyos sa atin na yung kasamaang nangyayari sa sanlibutan na wala sa picture si Satanas ay ganon kasama ang puso ng tao na nag-uudyok sa kanya ang tinatawag na kasalanan. Grabe pala tayo. Kahit wala si Satanas, ganon pala tayo kasama. Hello? Yun yung dumating sa realization ko. Bago pumasok ang year 26. Kaya lahat ng nangyayari sa sanlibutan ngayon, bago palayain si Satanas, at mayroong upong anak ni Satanas sa tinatawag na trono doon sa Israel. Yun yung bahagi ng napag-usapan namin sa mga susunod. Pag-aralan natin yun sa Bible study, no? Wala pala si Satanas sa picture. Yung gera, yung COVID, yung kung sino man ang nangyayari ngayon, ano man ang cancer, ano man yung make-up nila na mga ginagawa ng tao, hindi po yun udyok ni Satanas. Wala po siya sa picture para gumawa. Kasi ngayon nakakulong po siya. Ulitin ko po, si Satanas po, hindi siya omnipotent, hindi po siya omnipresent. Mag-isa lang po siya. Hindi po siya pwedeng nandito siya, tapos nandun din siya sa kabila. Or gumagawa dito sa kabila, tapos andun din siya sa kabila, gumagawa din. Wala po siyang ganong nature. Diyos lamang po yun yung tinatawag na omnipresent. Na ang Diyos, sabi nga ni Sister G, pwedeng nandito siya, nasa Pilipinas siya. Nasa puso mo, nasa puso ko. Diyos lang yon. Walang anumang anghel or demonyo na kayang gawin po yon. Na nandun siya sa gera at nandito rin siya sa isang iglesia na sinisira niya. Wala po silang ganong tinatawag na kapangyarihan. Kaya lagi po nating isipin na matuto tayo sa tinatawag na mga doktrina na binuksan ko rin sa inyo pero hindi ko na tinuloy, yung The Doctrine of Demonology, na pinag-aralan kung ano ang mga hakbang ng mga fallen angels. Isa rin pong bahagi sa buhay na dapat alam din natin yon. Dahil lahat po ng pangyayari sa buhay na ito, kung iisipin mo na unti-unting natutupad ay mayroong kinalaman ang darkness. Ulitin ko po, makinig po kayo mabuti. Wala pang tao na namatay nasa langit. Okay?
wala pang tao na namatay na nasa impyerno. Lahat ng mga namatay, mananampalataya o hindi mananampalataya, ay naghihintay, sila ay natutulog ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo dahil sabay-sabay nahuhusgahan ng Diyos ang buhay at patay. Nabasa niyo na po ba ang inyong Biblia? Ito ang mga bagay na hindi ko naunawaan noon kaya ayaw kong magpastor. Pero ngayon, pinaglalandakan kong ipangaral sa inyo dahil nakita ko yung katotohanan sa loob ng Biblia na yung mga lolo at lola ninyo natutulog lang sila. Wala pa sila sa langit. At sabi ng Bible, if you will read even in Ecclesiastes, hindi sila binigyan ng anumang pagkakataon na makialam sa buhay nating nabubuhay ngayon. Kaya wag mong sabihin na nakita mo si lola, kinausap ka ni daddy, or nagpakita ang iyong auntie. Wala pong ganon. Dahil hindi sila pinayagan ng langit, hindi sila pinayagan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi kailanman babaliin ng Diyos. Kaya kung mayroon po kayong ganon, hopefully, alisin nyo na po yung klaseng mindset na yon na inyong tinanggap na maling turo. Dahil sinasabi ng Biblia, hindi sila bibigyan ng pagkakataon na makausap nyo po sila. Okay? Hello po. Ang pwedeng gumawa po noon, dahil hindi inaalaw ng Diyos, mga evil spirit. Kaya pag ang nakausap mo si daddy mo, nako, mag-ingat ka, baka hindi si daddy mo yon or si lola mo. Dahil ang Diyos kailanman, hindi niya sinabi na i-allow niya ang isang espiritu na kakausapin ka. Lalo na ang mahal mo sa buhay. Ingat po kayo, mga kapatid, sa taon na ito. Marami pong bagay ang mangyayari sa taon na ito na ikagugulat natin. Pero, tandaan po natin, binasa po natin kanina, lahat ng panahon may layunin ang Diyos. Sabi sa atin ni Ate G kanina, dalawang bagay ang dapat mong malaman. You should be rooted in the Word of God and rooted in prayer. Why? Dahil doon sa pamamagitan ng pagkakaugat mo sa salita ng Diyos at sa panalangin, ay mananatili na ang iyong pananampalataya ay maglalago. Mararanasan mo ang Diyos, kapatid, sa taon na ito. Anyway, Merry Christmas and Happy New Year pala sa ating mga Hiroshima viewers. At kami po ay nagagalak na kami ay kasama ninyo ngayon sa live at sa mga patuloy po na sumusubaybay sa ating website. Marami pong salamat sa inyo at praise be to God, pumasok po tayo sa bagong taon. Kaya sa ating mga bisita po ay iniimbita ko na po kayo, mga taga Hiroshima, sa darating na anniversary sa February. Nandyan po kami. Hopefully kami, hindi lang ako. Sana may makasama po akong mga taga rito na makasama nating mag-celebrate po sa ating second anniversary. And still praying also sa lugar nila Tyron sa Osaka, hopefully this year ay magkaroon po tayo ng outreach doon. Kahit sila lang ay gagamitin ang buhay ni Tyron, ni Bea, ng mga magulang ni Tyron, ng magulang ni Bea, at kayo ang gagamitin sa lugar na yon upang yung liwanag, yung karunungan na tinanggap ninyo sa Diyos. Kasi ang Diyos po, hindi po siya makakagawa kung walang tatanggap sa gawaing isang mananampalataya. Ulitin ko po, kailangan ng Diyos dito sa lupa ang isang mananampalataya. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi po gagawa ang Diyos ng parang magic na biglang, pum, nandun na kaagad kung anong gusto niya. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po ganun ang prinsipyo ng salita ng Diyos, even in the creation. Hindi po niya ginawa po yun. Kailangan ng Diyos, kaya kayo sinave ni Jesus Christ sa cross para ikaw mismo, sabi nga ni Ate G, yung lakas mo, yung kalusugan mo ay isang equipment tools yan na pagpapalain ka, aalisin ang lahat ng cancer cells, lahat ng tinatawag na cholesterol sa katawan mo, ng rayuma, ng headache, ng migraine, lahat aalisin ng Diyos yan. Kung ikaw talaga ay nagbibigay ng buhay mo sa Diyos dahil gusto kanyang gamitin sa ministeryo. Hindi kanya gagamitin na mayroon kang problema sa kalusugan. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya kahit matanda ka na, kung alam mong hindi mo na kayang mabuhay, bibigyan ka pa ng extension ng Diyos. Kung sa Diyos ka talaga naghahanap,
ng iyong layunin sa buhay. Para somehow, hindi pa huli ang lahat, mapulfill mo pa rin. Kung hindi mo nagawa noong 2025 for almost 80 years of your life, 70 years of your life, 60 years, yung layunin ng Diyos sa'yo, at least mayroon kang isang taon na tumawid ka sa bagong taon, sa bagong pagkakataon. Kahit isang taon kaya mong gawin. Bakit? Imagine niyo si Jesus Christ. He waited for more than 30 years for 3 years ministry na siya ay makagawa ayon sa kalooban ng Diyos. From Bethlehem to the cross ay natupad ng Panginoong Hesus yung purpose ng kanyang buhay. Kaya mayroon ka pa rin pagkakataon, kapatid. Ne? Hello po. Kaya ituloy po natin. Last Sunday, sa atin pong tema, divine appointment, anong tawag nun? Refinement for divine appointment. At ang pinag-aaralan po natin ay mga susi or mga, tawag dito, hindi lang susi, authority. Pag sinabing susi po ay authority yan. Kasi anong ginagawa ng susi? Ito ay nagbubukas ng nakasarado, di ba? So pag wala kang susi, kahit nandun ka sa harapan ng pintuan at alam mo yung laman ng loob, kung wala kang susi, wala kang authority. Hindi mo rin mararanasan, hindi mo rin makikita yung anuman ang nasa loob ng lugar na yon. So napakahalaga na makita mo ano ba ang susi at mga prinsipyo ng langit. At ang pinakamahalaga, magkakaroon ka lamang ng susi or bibigay lang sa iyo ang authority kapag tumanggap ka ng tinatawag na assignment. Ulitin ko po. Kung di mo alam ang assignment mo starting 2026, imposible na mayroon kang authority na kapag ipinag-pray mo ang isang tao na may sakit, gagaling. Kung hindi mo alam ang assignment mo. Napakahalaga, malaman mo ang assignment mo sa Diyos. Sa isang aspect, alam mo yung purpose mo sa Diyos. Okay? Tuloy po natin, mga kapatid. So, basahin po natin ang James chapter 1. Actually, one book lang ito. Pagkatapos po ng Hebrews, James. Verse 1. 1 to 8. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Okay? Dinadahan-dahan ko po. Ang sabi niya, sa taon na ito, huwag po kayong mawalan ng kagalakan kahit kayo ay dumadaan sa mga trials. Sabihin natin trials. Ano bang trials sa Tagalog? Sa Tagalog, ang sabi niya, ituring mong kagalakan kung ikaw ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Pwede bang maging masaya habang ikaw ay dumadaan sa panahon ng pagsubok? Hello. Hirap nun, no? Ulitin ko. Kunyari lang. Pero minsan yung kunyari, kagagawan din ng tao. May problema kayong mag-asawa sa relasyon o problema mo sa magulang mo at kapatid. Kaya mo bang maging masaya sa pagsubok na yon? Kaya doon pa lamang sa umpisa, dapat alam mo mayroong panahon ang bawat bagay. Kung ikaw ay dumadaan sa trials, ang sabi at encouragement ni Apostle James sa atin, maging magalak ka pa rin. Knowing that the testing of your faith produces patience. So yung trials and testings ay nagpuproduce ng patience. Ano yung patience? Pagpapasensya. Ulitin ko po. Hindi yung pasensya na biskit, Kung walang trials, kung walang testing, hindi mo alam kung ikaw ay marunong magpasensya. Tama?
Kaya magpapasalamat ka dahil i-reveal ng Diyos na mayroon ka palang ugaling pasensyoso. Kaya mong, anong sabi dito? Perseverance. Kaya mong magtiis. Kaya mong magpasensya. So napakahalaga ng testing and trials dahil malalaman mo kung ikaw ay taong walang pasensya at walang pagtitiis. Gusto mo agad gumanti. Tama? Malalaman mo kaagad dahil sa testing and trials. Pero sa mga nalaman nila na nag-produce ito ng faith na mayroong pagtitiis, sabi na, ito ay kagalakan. Tanong ulit. Dito sa Casa sa Church, nagbibigay ako ng tanong kasi minsan, nalilimutan nyo ng tanongin sa sarili nyo for evaluation. Tanong ulit. Ano ba yung tanong ko dito? Nasubukan mo ba na bang na-test ang buhay mo? Na halos ikaw ang gumagawa ng sarili mong abilidad para kumawala sa sitwasyon at nalimutan mo at nasa huli ang Diyos na nilapitan mo. Ang tanong ko, nagawa niyo na ba yung ganong bagay? Aminin, wag magsinungaling. Dahil nature ng tao, na kapag dumating ang problema, maiisipan siya na kaya niyang solusyonan agad. Tama? Hindi niya naisip na ang solusyon ang Diyos. Na ang Diyos ang nagbibigay ng panahon. Verse 3, verse 4, but patience have its perfect work, that you may perfect and complete, and nothing or lack nothing. So pag mayroon kang patience, tinatrabaho ng pagpapasensya mo na ma-perfect mo ang humbleness, ma-perfect mo ang perseverance, even pagpapatawad, ma-perfect mo yon kapag mayroon kang pasensya. So ang number one pala nating problema, bakit tayo prideful person, ay kinukulang tayo ng pasensya. Okay? If any of you lacks wisdom, sabihin natin wisdom. Ang wisdom at knowledge, hindi po siya pareho. Okay? Ang knowledge ay information, education, na narinig mo or natutunan mo with comprehension, with full understanding. So, mayroon kang tinanggap na karunungan, knowledge, naintindihan mo siya. So, hindi pa yun wisdom. Kapag itong knowledge at wisdom, knowledge and understanding, comprehend mo siya, yung knowledge, kapag ito ay ina-apply mo siya, saka ito magiging wisdom. Okay? Kahit punong-puno ka ng edukasyon or word of God, at iniintindi mo siyang mabuti, naunawaan mo siya, pero hindi mo siya ina-apply, wala kang karunungan. Ay, wala kang katalinuhan. Naintindihan niyo po ako? Hello po. Kung marunong ka sa arithmetic at algebra, alam mo yung procedure, pero hindi mo ina-apply. Pagdating ng test, malalaman ng na hindi ka matalino. Dahil mayroong testing and trials. Kailangan i-prove mo, kailangan mo siyang gamitin. Para sabihin doon sa test, galing niya, na-apply niya yung formula sa advanced algebra. Hello? Kaya mayroon kayong tinatawag na examination or test. Doon lalabas yung talino. Hello? Ang teacher nagbibigay ng turo, nagbibigay ng formula. Okay? Nasa iyo yan kung talagang naintindihan mo. Kapag naintindihan mo siya, ang gagawin ng teacher, ilalagay ka sa tinatawag na test. Doon lalabas yung talino. Hello po. Dadaan po tayong lahat sa 2026 sa tinatawag na test para lumabas kung ano ang laman ng ating karunungan. So ang result ng iyong karunungan at pagkaunawa
ay malalaman sa tinatawag na test. At ang test, pagkatapos na matest ka, ito ay tinatawag na matalino ka. Naintindihan po ninyo ako? So, hindi po pareho ang wisdom, pero magkasama po sila. Hosea chapter 4 verse 6, sabi niya, wisdom is supreme. Ano daw ang pinakamataas? Wisdom. At ang sabi ng Diyos kay Hosea, tawag dito, look for knowledge. Hanapin mo ang karunungan. Naintindihan po natin. Ang spelling po ng knowledge ay 3 letters. Alam nyo ba na i-spellin mo ang knowledge, ito ay 3 letters lang. Ha? Biblically, G-O-D. Capital G-O-D. Bakit? If you will read chapter 4, ang sabi niya, wisdom is supreme, so search for knowledge. Because you have rejected knowledge, I will reject you also, sabi ng Diyos sa Israel. Because you have rejected the knowledge, I will reject you also. So kung hahanapin mo ang knowledge, hanapin mo ay Diyos. Because you have rejected me, sabi ng Panginoong Diyos, sa mga Israelita, sa pamamagitan ni Hosea, at ang sabi din ni Hosea, I will reject your children's children. Hello? So, re-reject ng Diyos yung apo mo, at apo mo sa tuhod, dahil ni-reject mo ang Diyos. Gaano yun kasakit? Anyway, tuloy po natin. So, if you lack wisdom, let him ask of God. So, natutupad dito yung propesiya ni Hosea na ang wisdom ay application ng natutunan mo sa Diyos. In-apply mo siya. Kaya ka nagkaroon ng wisdom sa pagsuong mo sa buhay na ito. Kaya makikita mo yung mga Kristiyano kahit may problema, masaya pa rin sila, di ba? Kahit wala kang pera. Di ba? Ano may kinakanta nyo? Laging masaya. Totoo ba yun? Ganyan ang buhay kung nakay laging may galak sa o di tama yung sinasabi ng song at ng salita ng Diyos. Kaya sabi dito, kung ikaw ay lack of wisdom, let him ask God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubt or doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. So kung kailangan mo ng wisdom, hanapin mo ang knowledge ay Diyos. Okay? So pag nahanap mo ang Diyos, naunawaan mo ang kaisipan ng Diyos, i-apply mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo, magkakaroon ka ng wisdom. Pero ang sabi niya dito, huwag kang magdududa kung ano yung karunungan. Kasi pag nagduda ka at mayroon kang opsyon sa buhay, para ka daw isang bangka sa gitna ng dagat na kung ano ang ihip ng hangin, sumasabay ka na lang. At maraming Kristiyanong ganon because hindi sila firm sa kanilang knowledge at pangalawa, hindi nila na-experience yung knowledge kasi hindi nila in-apply. So if you did not apply knowledge, wala kang wisdom. Katulad ka rin ng mga bangka sa dagat na kung anuman ang hangin, andun ka rin kasama. Kung asan ang daloy ng tubig, doon ka sumasama. Mayroon kang talino. Mayroon kang karunungan tungkol sa Diyos. Nagbabasa ka ng Biblia. Lagi kang nasa Sunday school. Lagi kang nasa prayer meeting. Pero hindi ka nag-a-apply ng salita ng Diyos. Para kang bangka na nasa gitna ng dagat. Na kung saan ang hangin at alon ay andun ka rin, kasama ka doon. Hindi tayo dapat ganoon. Kaya ang sabi dito, hanapin natin ang Diyos, yung knowledge, tapos i-apply natin dahil yun yung tinatawag na wisdom. Because wisdom is supreme. Yun yung taluktok na dapat mong ma-achieve sa buhay. Yun yung dapat mong ma-achieve starting this 2026. Ito ang isang encouragement. Ang haba ng introduction ko. Ito ang encouragement ko sa inyo sa 2026. Kung mag-i-invest ka sa buhay, kung mag-invest po kayo sa buhay, tama na mag-invest kayo financially at iba pang mga property,
Pero kung ako ang tatanungin nyo, mag-invest kayo ng tinatawag na hindi nananakaw. Katulad ni sabi ni Jesus, hindi nabubulok. Hello po. Hindi naglalaho. Alam niyo kung ano ang dapat ninyong invest sa buhay? Mag-invest kayo ng knowledge. Ano ang knowledge ulit? Ano ang spelling ng knowledge? Mag-invest kayo sa Diyos. Mag-invest kayo ng knowledge na nanggagaling sa Diyos. Bumili kayo ng maraming libro, mag-aral kayo. Dahil yung mga bagay na nalalaman mo later on, hindi yan mawawala sa'yo. Hindi yan mananakaw. Kaya kahit sila Apostol Pablo, sila ay pugutan ng ulo, si Isaiah, nilagari sa gitna, mayroong mga disipulo na binalatan ng buhay. Pero yung knowledge na meron sila sa kanilang pananampalataya ay hindi nawala sa kanila. At ikaw ngayon ang tumatanggap ng ebidensya noon. Hello? Verse 7, For let not man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Yun ang sabi ng Diyos sa mga pros antos. Yung, alam niyo yung bangka na walang anchor. Yun po yung ating scripture reading. Anyway, ituloy po natin yung ating pinag-aralan last Sunday, yung principles na kailangan nating makita. Alam natin na bilang isang mananampalataya, years of your lives, you have sacrificed so much. You have cried in private and secret place because of the faith that you have sa lahat ng hardships na naranasan mo. But heaven honors the tears you cried when nobody else is looking. Heaven records and responds to the faith you displayed when you had every reason to quit. But instead, you worship. With all those perseverance and testings and trials na naranasan mo, authority is the reward of the tested and proven believers. Ano daw ang reward ng mga nag-persevere? Authority. Everybody say authority. Ano ang authority? Susi. Binigyan ka ng susi ng authority ng langit upang mabuksan mo ang secrets of God at malaman mo ang secrets of God. Dahil hindi po ibinibigay ng Diyos ang sikreto ng Diyos sa lahat po ng tao. Maniwala kayo, sinabi ng Panginoong Jesucristo yun. Hindi ko yun sinasabi, pero sinabi ng Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 13. The secrets of the kingdom was not given to them, but to you. Sabi niya sa mga disciples. Pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Hesus, pagkatapos magsalita ang Panginoong Hesus sa tinatawag na parable of the sower. Ang tanong ng mga disciples, bakit ka nagtuturo ng mga parable sa kanila? Rabay, di ba pwedeng diretsa na lang na hindi na mga talinhaga ang gamitin mo sa kanila? Ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila, yung 12 disciples, mapalad kayo. Hindi ibinigay sa kanila na malaman nila ang sikreto at misteryo ng kaharian ng langit, kundi sa inyo. Nagets niyo yon? Ulitin ko. Ang Diyos pinipili niya kung kanino siya magtitiwala sa lahat ng sikreto ng Diyos na gusto niyang i-reveal sa tao. So, hindi lahat nakakaunawa. Kaya mula ngayon, understand na ang Diyos, naghahanap siya ng mapagkakatiwalaan. Pero bago ka pagkatiwalaan ng authority na yon, kailangan you are tested and tried. Kailangan nakita ng Diyos na
nakapasa ka sa testings ng Diyos and trials. Because even Jesus, after 40 days of being tested in the wilderness, the scripture says, He returned with power and authority. Nagets natin? Hello po. Kaya napakahalaga na malaman natin that after testings and trials, authority is the evidence and reward when you are proven after testing and trials. Kaya, anong sinabi ni Apostle James? Sabi niya, magalak kayo. Pagkatapos na kayo ay makalampas ng testing and trials, may reward. Ano yun? Authority. Ang Panginoong Hesus sa wilderness did not diminish him, yung testing and trials. Ano yung diminish? Yung parang, hindi siya natalo, kailanman hindi siya napanghinaan. Ang Panginoong Hesus, sa halip, yung testing and trials, it empowered Jesus. The temptation did not weaken him, but rather it validated him. That every act of Jesus Christ during the test increased the weight of His authority. So when He spoke after the test, nung nagsalita siya, nung pagkababa niya sa wilderness, nung pagkababa niya, alam niyo kung sino ang unang nasalubong niya? Sa unang miracle na ginawa ng Panginoong Jesucristo, after baptism, after testing and trials, alam niyo kung sinong nasalubong niya? Nabasa niyo na ba? Demonyo. Isang demonyo na nasa loob ng tao. Ipinakita lamang ng Diyos that after testing and trials, Jesus ito si Jesus. Ganon din sila Moses. Dinaan din sila testing and trials bago niya nailabas ang mga Israelita. Ganon din si Joseph. At iba pang mga man of God sa Old Testament. Now, let's talk about Jesus. After na siya ay bumaba mula sa testing and trials, ang nasalubong niya, demonyo. Pinalayas. Ipinakita ng Diyos na walang kapangyarihan ang impyerno at mga demonyo sa isang tested and trials na ibinigay sa kanya ang authority. Ganon din sa iyo, kapatid, pagkatapos ng testing and trials. Idadaan ka ng Diyos, lalo na sa taon na ito. Parang ayaw nyo nang dumaan sa testing and trials. Bakit? Makakasalubog din yung demonyo. Demonyo ka! Lumayas ka dito! Ayaw ko na sa'yo! Parang di ba? Joke lang. So, every act of Jesus' obedience during the test increased the weight of His authority, that every word, the demons trembled, cancer, sickness, fled, winds and wave obeyed Him, and the same principle will operate also in your life. The same principle yun. Why? Because that principle, when God started creating human being, was already given and ordained. Hindi nyo ba alam na sinabi ng Panginoong Diyos nung likhain niya si Adan? Nang sabi niya, let them have dominion over every creation. Ibinigay ng Diyos na hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva. Pero dahil nag-fail sila sa testing and trials, hello? Nag-fail si Adan at si Eva sa testing and trials. Kaya lumikha ang Diyos ng panibagong Adan. At tinest din ulit ng Diyos ang Adan na ito. Ang pangalan na Adan na ito ay Jesus. Kaya nung si Jesus ay hindi natalo sa testing and trials, the same evil or devil was used para matest itong dalawang tao sa panahon ng creation at sa panahon na kung saan nagkasala na ang tao. Parehas ang ginamit ng Diyos na mag-test sa kanila. Hello po. At parehas din sa 2026 sa inyo. Parang ayaw. Sabi ng pastor, wala na si Satanas sa picture. Totoo, wala na si Satanas. Pero yung mga demonic spirit nandyan pa rin sila. At yung influence ni Satanas at kultura ng kasalanan nandyan pa rin. At yan pa rin ang gagamitin.
kahit sa mga mananampalataya. Ulitin ko, you will never be possessed again by any evil spirit, but can penetrate in your mind. Pwede ba na mag-penetrate sa isip mo ang masamang espiritu? Yes. Bakit? Hindi pa nabuborn again ang isip mo. Kaya mong mag-isip ng masama at hindi totoo. Tama, mali. Kaya mo pa rin magsikreto kahit alam mong mali. Tama, mali. Kaya kayang mag-penetrate ng mga evil spirit, nalalaman nila. Kaya be careful kung ano yung sinasabi ninyo. Dahil alam nila kung anong iniisip mo. At gustong-gusto na ng mga devil yan because that is open doors for the evil spirit kahit sa born-again believer. Ang meron ka lang as a born-again believer na hindi makapenetrate ang Holy Spirit, ang evil spirit sa'yo, nakatira sa'yo si Holy Spirit. Pero ikaw pa rin ang nagdidesisyon, kapatid. Ulitin ko, kahit nakatira si Holy Spirit sa'yo, mayroong influence ng kasalanan sa labas at ginagamit ito ng mga evil spirit, kahit ikaw ay anak ng Diyos at nasa iyo ang banal na espiritu, hello, nasa kapangyarihan mo pa rin bilang isang tao kung sino ang susundin mo. Kapangyarihan mo pa rin yun. Na walang magawa ang Diyos kung pipiliin mo ang kasamaan kahit na born again ka. Or pipiliin mo ang kabanalan ng Diyos, walang magawa ang mga evil spirit sa iyo. That's your authority. Hello po? So when you endure the testings of seasons with the right spirit, you come out with a level of authority that cannot be emitted. Hindi na siya mawawala. Yung power and authority na kakaroon ka. Testing seasons are spiritual transaction. Ulitin ko po. Yung season of testing are spiritual transaction. Spiritual opportunity for transformation. Spiritual opportunity for spiritual transition for transformation. It's a way of God for refining a certain believer. Nire-refine ka ng Diyos. Kaya kailangan yung season of testing sa ating spiritual life. So every moment you choose, everything that you choose, or every moment you choose to trust instead to doubt, and every moment you choose to obey instead to compromise, every moment you choose to persevere instead to give up, you are making spiritual deposit, and God is recording every effort. The kingdom of God is recording every obedience, even little. That's your encouragement. Di ba? Praise God. Hindi natutulog ang Diyos. Tama si Gary Valenciano. And when the test is over, those deposits accumulate into spiritual authority that is recognized both in earth and in the spiritual realm. The devil recognizes it. The evil spirit recognizes it. The angel will recognize all those in the spirit realm. Marirecognize nila kung ano ang authority na mayroon ka. And God has proven that in the book of Acts. Ang sabi ng demonyo, pinapalayas yung demonyo sa tao. Pinapalayas siya. Sino kayo? Kilala ko si Jesus, sabi ng demonyo. Kilala ko si Pablo, kilala ko si Peter. Sino kayo? Yung mga nagpapalayas sa demonyo doon sa possessed person ay walang authority. So ibig sabihin, alam ng impyerno at alam ng langit kung may authority ka or wala. Kaya napakahalaga na before ka mabigyan ng authority, matest ka muna. Pero bago ka matest, kailangan mayroon kang na-accumulate na knowledge. Anong spelling ulit ng knowledge? Kailangan ma-accumulate mo ang layunin, ang purpose, ang gusto ng Diyos sa buhay mo. At idadaan ng Diyos kung totoo ka doon sa karunungan na tinanggap mo. At pagkatapos na ma-prove ng Diyos na totoo ka, sa pamamagitan ng trials and testing, bibigyan ka ng authority like Jesus, like the apostles. Hello? Masarap ba yun? Authority is not charisma. Huwag kayong alam niyo, pagka-charisma, malakas ang appeal ninyo sa, hindi po yun authority.
Ang authority kung ano yung lalabas sa bibig mo. Out of the abundance of the heart, the mouth, yun yung authority. So ang tanong, what comes of your mouth? May authority ba para magpalayas ng sakit? Hello? Or karisma lang? Di ba? Hello po. Kaya napakahalaga. Ang substance na ito, when the test is over, God open doors. Magbubukas siya ng mga opportunity na walang taong makapagsasara. When the test is over, God will entrust you with assignments. Ano daw? God will entrust you divine assignments that nobody can carry. That only you can do. That the pastor who is teaching you cannot do it, but only you can do. Ulitin ko, may mga assignments tayo na general at mayroon ka ding assignments personal. May mga bagay na private assignment na mayroon ka na dapat mong tuparin na hindi kayang tuparin ng kapatiran mo. Kailangan mo ng authority. When the test is over, your words will be filled with life. Ulitin ko po, pagkatapos po ng testing, ang bawat salita na lalabas sa iyo ay nagbibigay buhay. Remember, nasa dila ang kapangyarihan kung ito ay pwedeng pumatay or magbigay buhay. Alam niyo yun, di ba? Nasulat yan sa Old Testament at saka New Testament. Pag ikaw ay lumabas sa testing, nakapasa ka sa testing, and you are carrying a divine assignment, ang possible na lalabas sa bibig mo ay nagbibigay or nagbibigay patay. Kaya malalaman mo ang isang tao na nasa Diyos dahil sa tuwing nakakausap mo siya, nabubuhay. Alam mo kapatid, kapag nakakausap kita, para kang anghel. Hello? Para akong nasa heaven. Para akong masusunog, sabi ng iba. Why? Kasi dumaan ka sa testing and trials that every word comes out of your mouth, comes from your heart, gives life. Ganun din si Jesus. Di ba? Every word that comes out in the mouth of Jesus gives life. Amen. Tingnan nyo si Lazarus, namatay siya doon sa 4 na araw na siyang nabubulok. At ang sabi ng Panginoong Hesus lang, doon sa patay na 4 na araw, sabi niya, "Salamat Ama, ibinigay mo sa akin ang pagkakataon na ito." So, ibig sabihin nangyari na may nabubuhay. Hello? Kaya pag magpipray kayo, lagi kong sinasabi dito sa church, para i-level up natin ang prayer natin. Kaya sabi ng Book of Mark, kung mananalangin ka, maniwala ka na natanggap mo na. Bakit? Kasi nangyari na sa langit. Paano? Sabi ni Jesus Christ din, sabi niya, "Salamat Ama na mangyari itong kalooban na ito." Ibig sabihin nangyari na sa spirit realm na si Lazarus ay buhay. Kaya hindi niya sinabing, "Lazarus, mabuhay ka." Hindi niya sinabing ganoon. Ikinuman lang ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya na yung buhay na sa langit na namatay ng 4 na araw na hindi pa nagpangyayari ay kailangan niya ang isang tao na mag-declare para bumaba. "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Sabi ni Jesus Christ, yun ang gawin ninyo. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, hindi siya nag-pray. Ang sabi niya, "Salamat Ama." Nagpasalamat lamang siya dahil nangyari na. Hinintay lamang ng Ama na may mag-declare na buhay na si Lazarus sa langit at mangyayari na makikita natin ng 2 mata. Kaya ang sabi niya doon sa kuweba, "Buksan ninyo sa yungib." Bakit? Buhay na siya. Hindi niyo alam buhay na siya sa langit. At ang sabi ng Panginoong Hesus, "Lumabas ka, Lazarus." Hindi siya sinabing, "Mabuhay ka, Lazarus." Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya ay, "Lumabas ka." Bakit? Buhay ka na. Kailangan lamang mag-declare at mag-manifest ang declaration. Out of the abundance of the heart, the mouth, so may authority. Kapag ikaw ay dumaan sa testing and trials, whatever you ask in the Lord, do not doubt. It's already been done. Yun yung level up ng panalangin. Pero pag wala kang ganong kaalaman
na dinaan ka na ng Diyos sa testing, baka hindi pa kayo dinaan sa testing, kaya wala kayong ganong declaration. Kaya pag mayroon kang problema, i-declare mo. Hindi yung, ewan ko ba kung paano itinuro yung, anong tawag doon? Yung claim, anong tawag doon? Mayroon silang ganong principle eh. Claim it and receive it. Hindi basta ganun yon, kapatid. You have to know by knowledge, G-O-D, kung ano talaga ang pamamaraan ng Diyos by principle. Without that principle, magagaya ka doon sa pinapalayas na demonyo. Kilala ko si Apostol Pablo, kilala ko si Pedro, kilala ko si Jesus. Sino kayo? Hello? Magagaya ka lang doon kung hindi mo alam yung authority mo. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya napakahalaga sa 2026, mayroon kang power and authority. At doon mo mararanasan that kahit na dumaan ka sa testing and trials, count it all joy. Bakit? Alam mo ang authority mo. Naintindihan niyo po ba ako? Ganun po ang Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. Bakit ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus? Dahil doon ka nilikha talaga ng Diyos bilang isang tao. Authority grants you favor where natural qualification falls short. Authority positions you to influence life, shifts culture, and establish kingdom agenda on earth. Okay? Thy kingdom come, thy will be done. Anong agenda ng Diyos sa langit? Mangyari sa lupa. So there is no shortcut to spiritual authority. It cannot be bought, but it cannot be borrowed, it cannot be begged, it cannot be earned. But it can only be earned through faithfulness. God will never give you authority over what you have not conquered. Ulitin ko. You will never experience if you have authority if you have not conquered, if you are not a conqueror of any problem that you have. If you have not conquered your pride, you will not conquer authority over influence. Hindi ka magkakaroon ng influence. If you did not conquer your fear, you will have no authority over any battles of life. If you have not conquered impatience, you will have not authority over timing. Authority follows victory, and victory follows testing. So when you find yourself in seasons of testing, do not despise it. Recognize it for what it is. The trials you thought would break you would be actually building the foundations for authority you are about to walk in. And it produces endurance. In the kingdom of God, endurance is not optional. It is essential. So iba yung perseverance, ano? Iba din yung endurance. Ano yung endurance? Paano ba yung endurance, bro, sa athlete? Ang endurance kasi, kahit masakit na, kahit halos ikamatay mo na, parang perseverance din yun, pero mas higit yata yung, kasi nandun ka na sa pain eh. Nararamdaman mo na yung pain. Oo. Diba? So in the kingdom of God, endurance is not option or optional. It is essential. It is not side characteristics. It is a very evidence that you have been prepared for promotion. So your endurance will qualify you for next dimension and will position you and could open doors for you. Endurance separates the crowd from the cold. Ulitin ko. Tumingin kayo ulit dito. Sabi ko kanina, last na lang.
So mag-injure tayo, ha? Marami pa tayong pag-injuran. Mahaba pa yung panahon ng 2026. Okay? Ano daw ang endurance? Kahit masakit, itutuloy mo pa rin. Bakit mo itutuloy? Kasi alam mo kung ano ang pinaglalaban mo. Alam mo kung ano yung kinakatatayuan mo. At higit sa lahat, alam mo na season lang ito. Ulitin ko, sabihin nyo, season lang ito. Kung may problema ka ngayon at nasa proseso ka ng endurance or perseverance or impatience, sabihin mo sa sarili mo, season lang ito. Alam nyo ang blessing sa salitang season? Ang blessing sa salitang season na nilagay tayo ng Diyos, ang season po ay lumilipas. Nag-i-end yung season. Kaya kung nag-i-endure ka this season dahil may struggle ka, ang blessing dito, lilipas yan. Kaya bilisan mong tumawid. Huwag mo nang masyadong bagalan, baka mas mahirapan ka. Tama? Hanapin mo ang Diyos. Ano ang Diyos? Knowledge. Hanapin mo ang Diyos. Ano ang Diyos? Knowledge. Hanapin mo ang knowledge. Hanapin mo ang Diyos. Siya ang tutulong sa iyo. Pag ibinigay ang tamang pamamaraan at prinsipyo sa iyo, magkakaroon ka ng wisdom kapag sinunod mo siya. Yan ay katalinuhan. Matalino kang Kristiyano kung ikaw ay obedient sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, pag hindi nag-obey, ikaw ay, di ba? Sa Diyos. Anyway, yun po. At sa mga susunod pa na pag-aaral natin, ay magbibigay pa rin ako ng motivation sa atin for 2026. Hindi pa po ako tapos. Tuloy-tuloy pa rin ito. Okay? Mabuti ang trial and testing. Hindi po siya masama. Dahil kung masama siya, hindi dumaan ang Panginoong Hesukristo doon at hindi siya naging effective. At walang cross na nagbigay sa iyo ng salvation. Kung hindi dumaan ang Panginoong Hesukristo sa testing, hindi niya mai-endure ang cross. Sabihin natin endurance. Ang totoong nag-endure sa kasalanan ng tao na napakasakit ay ang Panginoong Hesus sa katawang lupa. Yun yung ating foundation sa endurance. Yung ini-endure mo ngayon, magtrabaho ka lang, kikita ka rin. Kung wala kang pera ngayon. May opportunity this year. Tataas ang sahod. Diba? Tataas ang wages ng mga employee. Ngayon, sa taon na ito. Nag-umpisa na last year. Tinaasan na nila. Sa inyo pa, hindi pa ba tinaasan? Pag-pray ninyo, hindi yung claim it and receive it. Hindi. Pag-pray ninyo, sabihin ninyo sa Diyos. Diba? Nangyari na sa spiritual realm. Anyway, praise be to God. Ituloy natin next week yung ating pag-aaral. Hopefully, na-encourage kayo today. At manatili po kayo sa taon na ito at maging masigasig at masikap. Manalangin tayo saglit. Panginoon, salamat. Sa inyo po kami humuhugot ng lakas, ng katatagan, lalo na sa aming spiritual na pamumuhay. Totoo at katotohanan talaga. Magiging mahina ang aming katawang lupa kung ang aming spiritual kaluluwa ay nanghihina. Ano man ang nangyayari sa spiritual na aspeto ng buhay namin, ay malaking effect ito sa aming physical na pamumuhay. Kaya dumudulog po kami, Ama, sa kapangyarihan at pag-ibig mo sa amin. Pagtibayin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming kaluluwa. At bigyan mo po kami ng tunay na pagkauhaw, pagkagutom sa iyong mga salita upang patuloy na ma-feed up, Panginoon, matuloy na mapunan ang pagkagutom sa aming mga kaluluwa na nagkakaroon ng effect ito sa aming katawang lupa. Alam po namin, Ama, na ikaw ay mabuti. Kaya patuloy kaming dumudulog sa kabutihan mo at katapatan mo. Na sa taon na ito, higit pa kaysa nakaraang taon na mararanasan namin na sa mga kamay mo, ang buhay namin ay tunay na kami ay protected, preserved, and blessed. Ayon
sa winika ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya maraming salamat, Ama. Naniniwala po kami at umaasa po kami sa taon na ito. Anuman ang bubuksan mong opportunity at privileges sa taon na ito, Panginoon, ay maibalik namin ang sapat na kadakilaan upang maging kagalakan mo, Panginoon, ang pagtitiwala mo kung bakit mo kami binibigyan ng mga pagkakataon sa buhay na ito. Muli, sa iyo lamang ang pinakamataas at pinakamatamis na pasasalamat at